Hello. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Isayas, Kabanata 7, Talata 14.
Tayo pong lahat ay magsitayo. Ang kapanganakan ni Jesus ay nalalapit na. Ang panahon ay nagbabadya na ng kanyang malapit na pagdating. Ngunit ang kagalakan ng kanyang pagparito ay magiging ganap lamang kung tayo ay magsisisi sa ating mga gawang masasama. Ang mga gawang masama ay hindi pinalulugan ng Diyos. Kasinungalingan, pagpapanggap, pagmamapuri, kasakiman at pagsasamantala sa buhay ng sanlilikha. Halina, sambahin natin ang Diyos ng may bagbag na puso at iwaksi ang kasamaan. Tunay nga na nahihiya kaming lumapit sa iyo, O Diyos, dahil sa aming maruming buhay. Subalit, kinikilala namin ang iyong kamanghamanghang pagkilos sa amin. Kaya narito kami sa kababaan ng aming puso, nagpupuri at sumasamba sa Diyos na dakila. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tayo po ay manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyong kadakilaan. Sinasamba ka po namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Ngayon nga po, Panginoon, ang unang gabi na inyong pagdatal kung saan
Kinikilala ka namin bilang aming tagapagligtas at tagapayo. Nawa nga po, Panginoon, ang unang gabing ito ay maging simbolo ng unang pagdating na inyong kapanganakan dito sa lupa. Kayo nga po ang siyang sumama at lumabay sa aming pananambahang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong makaupo ang lahat. Ay ipahayag natin ang ganap na pagsisisi sa Diyos sa lahat ng ating pagkukulang sa Kanya. Nakita at narinig natin ang malawak na ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating iglesia, ngunit nananatili lamang tayo sa apat na sulok na simbahang ito. Dalhin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan at mga pasanin. Tinawag mo po kami upang maglingkod na may katapatan, subalit hindi po namin ito nagagampanan ng may pagpapakumbaba at kasiglahan. Nakalimutan po namin na ang ministeryo na ipinagkatiwala mo po sa amin ay ministeryo ng Panginoong Hesus at dapat isakatuparan. Panginoon, patawarin mo kami dahil sa kontento na lamang kami sa pag-ibig at pagkakaroon ng isang komportableng pananampalataya. Pinagkalooban mo po kami ng buhay at talento, subalit hindi namin ito yayaman sa paglilingkod sa iyong iglesia. Naging pingi po kami sa panawagan mo sa amin na paglingkuran ka sa pamamagitan ng mga aba at nangangailangan at naging kontento na lamang kami sa pagdiriwang ng Pasko na hiwalay sa tunay na kahulugan nito, ang pagsisisi at pagpapakababa. Sa biyaya ng iyong pag-ibig, O Diyos, lingapin mo kami ng iyong iglesia. Pinagsisisihan po namin ang aming mga nagawang masama na siyang humahadlang sa aming buhay kapatiran na magdiwang ng Pasko kasama ang aming kapwa. Ngayon at magpakailanman, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. Ating pong pinupuri at pinasasalamatan ng Diyos. Ngayon nga po ang unang gabi sa ating pong gabi-gabing pananambahan hanggang sa ika-23 sa buwang pong ito ng Disyembre. At malugod po na ating binabati. Atin nga pong masaya na tinatanggap ang lahat ng ating pong mga kapatid sa ating pananambahan ngayon. Sa lahat po ng ating mga kapatid na ngayon lamang natin nakasama sa pananambahan dito po sa McGill Memorial Church, inaanyayahan po natin na tumayo. At sa mga kapatid naman po natin
na nasa labas ng santuaryong ito, naroon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga lugar dito sa Pilipinas na tinitirhan at gayon din naman sa ibayong dagat, sang masayang pagtanggap po at sa muli po nating pagsasama-sama sa ating pong pananambahan. At naririto po ang ating buong kapatiran ng McGill Memorial Church. Bumabati po ng isang masayang unang gabi ng pagdiriwang po natin sa panahon po ng nalalapit na kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesukristo. At yung pong isa nating kapatid na saan nga yung Kuya Leo na palagi ikasama natin sa pananambahan, anong bansa ngayon? Sa China. Mayroon po tayong natanggap na information na mayroon po tayong kapatid sa China na kasama natin sa pananambahan sa pamagitan po ng internet. Kaya po, salamat sa Panginoon hanggang sa China, sa pamagitan po ng live broadcast po natin, ay tayo po ay nagiging pagpapala sa ating pong mga kapatid doon. At natitiyak po natin na yung pong kanyang ginagawang pakikibahagi sa ating pananambahan ay kanya rin namang na-share sa kanyang mga kasamahan doon sa China. Kaya purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin na lahat ng mga kapatid natin na nasa ibayong dagat nakasama sa ating pong pananambahan kahit wala dito sa loob ng santuario sa pamagitan po ng ating live broadcast through Ustream sa internet. Opo, ngayon nga po ay ating pinagdiriwang sa linggong ito ang kapatid na Nick Domingo. Ayan po, salamat po. Ang kapatid na Nick Domingo, siya po ay tiga Bulacan. Salamat po at kung ang ating kapatid na Nick Domingo ay kasama natin sa pananambahan ngayon sa China, sumayin niyo po sa iyo at sa inyong mga kapatiran diyan sa China ang maligayang pagbati rin ng Kapaskuhan. Opo, ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng pagdatal, pinagdiriwang po natin ang may kagalakan. Ang una, kanina po sa pananambahan ay Elderly Sunday Worship po natin. Elderly Members Sunday Worship. At marami po ang ating mga kapatid na naging kasama natin sa pananambahan kanina ng mga elderly persons. At sa lahat po ng mga elderly members natin na naririto ngayon, na hindi po nakasama kanina, palakpakan rin po natin sila sa ating pananambahan ngayon. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. At maraming salamat po sa inyong mga pagpapala na naipagkakaloob po sa buhay ng mga pamilya at ng ating buong kapatiran. At ngayon din naman po, sa unang gabi ng ating pong pananambahan, ang ating pong mga tigapanguna ay ang ating mga kabataan, ang ZYF at gayon din po ang ZYAF. At naririto po, kasama natin sila dito sa altar at purihin po ang Panginoon sa kanilang buhay at sa kanilang ministeryo. Opo, ang ating pananambahan ng simbang gabi, ito po ay tuwing ika-6, no? Tuwing ika-6 ng gabi. Kaya po simula bukas, naririto po sa ating McGill Bulletin, kung mayroon po kayong hawak na McGill Bulletin, makikita po natin dito, pinapaalala po natin yung oras. Ano po? Ika-6 po ng gabi, simula po bukas, at magkakaroon lamang po tayo ng pagbabago, medyo maaga po ay sa araw ng Sabado. Ang nakalagay po dito ay ika-5 ng hapon sa araw ng Sabado, sapagkat ito po ay ang ating pong simbang gabi sa pamagitan po ng ating mga bata. Kaya po simula bukas, ang ating pong simbang gabi, wag nating kalilimutan, ay ika-6 po ng gabi. Talagang gabi na po. At ang ating pong paksa ay Christmas, a call for discipleship.
atin pong patuloy na pagninilayan ang hatid na hamon at paanyaya ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay isang panawagan sa ating pong sama-samang pagiging lingkod o alagad ng ating Panginoon. At ngayon nga po, ang ating pong mga kapatid na mga kabataan at mga young adults, ang siya pong tigapanguna at ang ating kapatid na Ayan Benedict Rojas, ang siya pong maghahatid ng mensahe ng Panginoon. Atin pong patuloy na ipinag-aanyaya ang ating pong mga gawain sa buong linggo pong ito at sa buong Disyembre. Narito po sa bulletin natin ang gawain tuwing ngayong ika-16 hanggang ika-30. Ang ating pong pananambahan sa araw ng Pasko ay ika-9 hanggang ika-10 ng umaga. 1 oras po ang ating pananambahan sa araw ng Pasko at ito po ay pinag-aanyaya po natin. At ang mga gawain po natin ngayong linggo pong ito, ang mga kabataan po ay mayroong pong caroling, ating pinapaalaala sa mga tahanan na kanilang pupuntahan simula bukas. Gayon din naman po ang ating pong Christmas Fellowship sa Quezon District Jail. Ito po ay yung dating Quezon Provincial Jail, ay sa araw ng Huwebes. Ito po ay umaga, 8:30 ng umaga. At gayon din naman po sa araw ng Biyernes, ito po ay December 22, yung pong ating namang prison ministry. Meron din po tayong Christmas Fellowship sa BGMP dito po sa Lucena City Jail sa hapon, 1:30 ng hapon. Ating po ito ipanalangin at samahan po natin ang ating mga kapatid na bahagi po ng ating prison ministry. Atin din pong patuloy na pinag-aanyaya ang ating pong mga outreach Christmas program. Ang kanina po ay ginanap ang Christmas outreach program sa mga bata sa Dalahican at napakadami pong bata doon kaninang hapon. At sa darating na linggo po ay sa Silangang Mayaw sa December 23, ito po din ay sa ika-1 ng hapon. At sa Biyernes po ng umaga, ang mga kalalakihan naman po ay mayroon pong Christmas gift giving. Na po, yung mga paghahandog ng mga aginaldo ng ating mga kalalakihan o UCM ay sa Friday. Ito po ay 7:30 ng umaga. Kung sino man pong gustong sumama sa atin, lalo na po yung mga kalalakihan, pupunta po tayo sa tabing ilog sa Dalahican at doon ay magkakaroon ng pananambahan sa pangunguna ng mga kalalakihan at gayon din naman gift giving. At pagkatapos po doon, dediretso po din sa tabing ilog dito sa Kota. Kaya po, yun po ay buong umaga, ang mga kalalakihan po ay magkakaroon po ng pananambahan at Christmas gift giving sa mga lugar na nabanggit. At sa araw naman po ng Sabado, tunay po na marami po tayong mga gawain at ito po yung ating Congregational Fellowship. Sa Biyernes po pala yung Congregational Fellowship po natin sa panahon din po ng ating simbang gabi. Kaya po tayong lahat ay inaanyayahan sa ating pong mga gawain po na ito. At nais ko po na ngayon pa lamang ay atin pong paalalahanan ng ating mga communicants. Meron pong Communicants Fellowship sa December 29. Ito po ay Sabado sa 2 po ng hapon. Tunay po na marami po tayong mga gawain ngayong panahon ng Kapaskuhan at ito po ay atin pong tandaan, atin po ilagay sa ating pong kalendaryo upang may panalangin at madaluhan po natin. Samantala po, ng ating pong McGill Memorial School ay nangangailangan po ng isang staff at ito po ay isang bookkeeper. Kung sino man po na interesado na UCCP member, UCCP McGill Memorial Church member o UCCP member at nais po na mag-apply, open po ang staff, isang position po sa ating McGill Memorial School. Hanggang bukas po yung deadline. At gayon din ang ating Church Council ay mayroong pong imbitasyon sa sino man pong nais magbigay ng mungkahi o proposal
para po sa anumang programa o ministeryo na maaari nating gawin sa ating pong kota property. Ito po ay sa Capitol Home Site, yung pong tanggapan ngayon ng ating Southern Tagalog Conference, sapagkat pagdating po ng 2013, lilipat na po sa bagong tanggapan o bagong tahanan ang ating komperensya doon sa Barangay Lusakan, Chaong, Quezon. Kaya po tayo ay naghahanda na ngayon kung ano pong uri ng ministeryo o programa ang ating pong igagawin sa ating pong kota property o doon sa ating pong facilities doon sa Capitol Home Site. Ating pong patuloy na inaanyayahan ng ating pong mga kapatid upang makibahagi sa panawagang ito ng ating pong konsilyo. Ang ulat pananalapi po noong December 2 and December 9 ay nasa ating pong bulletin at purihin ang Panginoon sa patuloy po natin na masayang pagkakaloob. Atin din pong pinagpapasalamat ang patuloy na paghahandog natin sa Bundle of Joy. Naririto po ngayong December 16 sa ating pong talaan hanggang December 16 po ang pinakahuli. Subalit maaari pa rin tayong humabol kung mayroon pa tayong gustong ipagkaloob na mga handog o in-kinds para po sa ating pong pamamahagi ng ating pong mga Christmas gift para sa mga indigent families na ating pong matutukoy. Atin din pong patuloy na purihin ng Panginoon, pinag-aanyaya po natin ang Welcome Committee. Sa sino man pong mga kapatid natin na nais makibahagi sa Welcome Committee, maaari pong makipag-ugnayan sa ating kapatid na Elder Norma Arevalo. At sa Miyerkules po, sa Miyerkules, sa ika-11 ng umaga, may pagpupulong po ang Centennial Commission. Mayroon pa pong mga bagay na dapat po ay i-finalize, kung kaya't mayroon pong pulong ang Centennial Commission sa araw ng Miyerkules sa ika-11 ng umaga. Salamat po sa Panginoon sa pagkakaloob ng mga anibersaryo ng kasal sa ating pong mga kapatid na mga mag-asawa na bahagi po ng ating McGill Memorial Church. Kung hindi man po nakatala dito ang inyo pong wedding anniversary, tanggapin niyo po ang maligayang pagbati ng ating buong kapatiran. At sa atin naman pong mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw hanggang sa ika-23 sa buwang ito ng Disyembre, binabati po kayo ng maligayang bati ng ating buong kapatiran. At ngayong araw, ang kapatid na Luigi Libiran. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawain lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawain lumawig ang buhay. Kahimanawain lumawig ang buhay. Opo mga kapatid, meron po tayong isang hinihiling sa panahon ng simbang gabi. At ito nga po ay madaluhan natin ang lahat ng mga gabi-gabing pananambahan natin. Kaya nga po, yung mga nakikita po natin ngayong gabi, itong unang gabi, atin po ipanalangin na bukas at sa susunod pang mga gabi hanggang sa ika-22 ng Disyembre ay makakasama po natin sa ating pananambahan. Amen po ba? Kung ating pong hinahangad na walang absent tayo sa ating pong simbang gabi, pwede po ba na isang malakas na Amen? Amen! Okay po, purihin natin ang Panginoon. Magkita-kita po tayo gabi-gabi dito po sa McGill Memorial Church. Inaanyayahan ko po tayong lahat upang dumulog sa Panginoon sa diwa po ng panalangin.
Tinataas po namin sa inyong banal at makapangyarihang pangalan ang nagkakaisa po naming tinig ng pagpupuri at pagpapasalamat. Opo, nagpapatuloy po ang walang hanggang kapahayagan ng inyong masaganang biyaya sa aming buhay. Sa iba't ibang karanasan po namin sa bawat araw at sa kabuuan ng buong isang linggo, inyo nga pong ipinadama sa amin ang inyong katapatan sa inyong mga pangako, na kami ay sasamahan ninyo, palalakasin ninyo, na kami ay gagabayan po ninyo, pagkakalooban aming Panginoon ng katatagan, ng kalakasan, ng banal na karunungan, at ng kakayahan at lakas upang magampanan po namin ang aming pong mga banal na gawain. Salamat po sa mga pagpapala at probisyon na inyong pinadaloy at aming natanggap. Sa inyong kabutihan at kadakilan, ibinabalik po namin ang aming pong sama-samang pagpupuri at pagpaparangal sa inyong makapangyarihang pangalan. Panginoon, gawad din po ninyo sa amin ang patuloy na biyaya ng inyong kapayapaan at pagpapatawad. Sa aming pong pagdiriwang ngayon, O Diyos, sa nalalapit ninyong kapanganakan, naririto po kami. Sama-sama po na mayroong pananabik para sa nalalapit po ninyo na kaarawan. At sa unang gabi po ng aming pananambahan, sama-sama po namin tinataas sa inyo ang aming pong mga pagsamo at panalangin. Panginoon, kayo ang nakababatid ng lahat ng ito. Tinataas po namin ito ng mayroong pananalig at inaangkin ng inyong banal na katugunan. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya ng pagpapagaling, sa biyaya ng pagpapalakas, sa biyaya ng pagkakaloob ng banal na karunungan, sa biyaya ng patuloy na pagpapadama ng pagmamahal sa isa't isa sa loob ng mga sambahayan at maging sa malawak na pamayanan sa pamagitan ng iglesyang ito sa mga ministeryo na pinagkatiwala po ninyo aming Panginoon. Salamat sapagkat kami ay inyong ginagamit upang dumaloy ang inyong hapong pag-ibig, ang kapahayagan aming Panginoon ng inyong paglingap, ng inyong pagkupkop, ng inyong pagliligtas at ng inyong masaganang pagpapala. Naririto po kami, O dakilang Diyos, at patuloy pa rin naming inaalaala ang buhay ng lahat ng aming mga elderly persons na bahagi ng aming sambahayan, bahagi ng iglesyang ito, at bahagi ng malawak na pamayanan. Sa aming pong pag-alaala sa kanila, tinataas po namin sila sa inyong banal na trono, aming Panginoon, ng pagpapala at himala. Panginoon, patuloy niyo po silang sasamahan, kakalingain, lilingapin, at masusumpungan nila ang patuloy na kaganapan ng kanilang buhay na inyo pang ipinahihiram sa kanila. Sa amin nga pong pananambahan ngayon, aming Panginoon, amin pong sama-samang itinataas sa inyo ang aming mga natatanging mga panalangin, at aangkinin, O aming Diyos, ang inyong masaganang katugunan at ang inyong biyaya ng pagliligtas. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ay likha sa kalingat unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa
namin sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at at samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan kabuhayan kakanyahan paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa. Ang pagbasa po sa banal na kasulatan ay magmumula sa Lucas, Kabanata 2, mga talata 51 hanggang 52, at ganun din po sa Lucas, Kabanata 4, mga talata 16 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Sa Lucas naman po, chapter 4, verses 16 to 19. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas ng gagawin ng Panginoon. Pinagpala po tayo sa pagbasa ng kanyang kasulatan.
Ang galing po ng choir. Sana po ay ako din. God is good. All the time? Kala nyo, ligtas na kayo, no? Ang pagbabatayan ko po ng sermon ko ngayong hapon ay mula po sa Lucas, chapter 2, verses 51 to 52. Ganun din po sa Lucas, chapter 4, verses 16 to 19. At ang naibigay po sa akin ay ang paglilingkod ni Jesus, hamon sa mga kabataan. At base po sa naibigay sa aking paksa o tema, ay bumuo po ako ng sarili kong title at pinamagatan ko po ang aking sermon ngayon na Have Yourself a Christ-Like Christmas. Magandang gabi po pala sa ating lahat. Merry Christmas po. Kinakabahan po ako ngayong gabi dahil ito po yung first time ko na magse-sermon dito sa Magil. Nauna pa po ako sa UCCP Wakas at meron na rin po sa mga prayer meeting, pero sa ganito pong worship natin ay ngayon pa lang po ang una. Tunay nga po yung mga sinasabi ng mga naririnig kong pastor at mga ibang speaker na talaga nga pong nakakakaba, lalo na po pag ganyan po kadami yung tao. Pero ganun pa man po, naniniwala po ako sa sinabi ni pastor kanina na ang Holy Spirit po ay nasa akin. Minsan po, nag-i-internet lang po ako, nag-Facebook po ako, nang may nakita po akong isang kwento. At hayaan niyo pong i-share ko ito sa inyo. Sabi po sa kwento na English po, I was walking around in a store. I saw a cashier hand this little boy his money back, saying, I'm sorry, but you don't have enough money to buy this doll. May isa daw pong bata na nais niyang bilhin yung manika, pero po kulang yung kanyang pera. Ngayon po, humarap siya dun sa matandang babaeng katabi niya at nagtanong po siya, tunay po ba na kulang yung pera ko? Ang sabi po ng matandang babae, oo anak, kulang yung pera mo. At nagmadaling umalis ang babae. Natatakot na baka manghingi pa sa kanya ang bata. Ngayon po, bumalik ulit yung bata dun sa cashier. At sinabi niya po na, kulang po ba talaga yung pera ko? Gustong-gusto ko po kasi itong manikang ito. Nakita po nung nagsulat ng kwento yung bata at nilapitan niya ang bata. Tinanong niya kung ano ang problema at sinabi nga po ng bata na kulang ang pera nito. Ngayon po, sabi ng bata, it's the doll that my sister loved most and wanted so much this Christmas. She was so sure that Santa Claus would bring it to her. I replied to him that maybe Santa Claus will bring it to her after all and not to worry. Pero sabi po ng bata, Santa Claus can't bring it to her where she is now. I have to give the doll to my mommy so that she can give it to my sister when she goes there. My sister has gone to be with God. Daddy says that mommy is going to see God very soon too. So I thought that she could take the doll with her to give it to my sister. Ngayon po, patay na po pala yung kapatid ng bata. At nais niya pong bilhin yung manika para ibigay sa nanay niya na nakaratay na din po sa banig ng karamdaman upang yung nanay niya na ang magbigay doon sa bata. Hawak din po niya ang isang litrato at ganito po ang sinabi niya, I want my mommy to take my picture with her so she won't forget me. I love my mommy and I wish she doesn't have to leave me. But Daddy says she has to go with my little sister. Tapos po, ang ginawa po nung nakakita dun sa bata, ay dumukot siya ng pasimple sa kanyang bulsa upang kumuha ng pera. At sinabi niya po dun sa bata, bakit kaya hindi ulit natin bilangin ang pera mo? Malay mo, dumami na yan. At habang binibilang po nila ang pera, pasimple pong idinagdag ng babae yung perang kinuha niya sa bulsa niya. At laking tuwa po ng bata at nagulat siya kung bakit biglang dumami ang pera niya. Dahil po doon, nabili niya ang manika. At sobra-sobra pa, nakabili pa po siya ng isang rosas na puti.
Ibinigay niya po ang rosas na puti sa nanay niya na malapit nang mamatay. My mommy loves white roses, sabi po ng bata. Pagkatapos po nun, naalala po nung babaeng nakakita, yung nabasa niya sa dyaryo, na ang isang lasing na truck driver ay nakasagasa ng isang kotse kung saan ang laman nito ay ang isang batang babae at ang isang matandang babae. Naisip po niya na baka marahil yung dalawang biktimang iyon ay yung batang namatay at yung nanay. Sabi po nung sumulat ng kwento, I left the place, teary-eyed, feeling that my life had been changed forever. The love that this little boy had for his mother and his sister is still, to this day, hard to imagine. And in a fraction of a second, a drunk driver had taken all this away from him. Tulad po ng bata sa kwento, Jesus Christ's love for all of us still. Sabi nga po sa kanta, na hindi ko na po kakantahin dahil po alam nyo na, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Ngunit bakit po kahit sobrang mahal tayo ng Panginoon, sobra po yung ginawa niyang paglilingkod sa atin, patuloy po natin siyang sinusugatan at ipinapako sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang hamon po ng magpagiging tulad ni Kristo sa mga kabataan sa ngayon, lalong-lalo na po sa akin, ay talaga pong napakahirap. Mahirap po ang maging tulad ni Kristo. Bakit po? Naghanda po ako ng 3 reasons kung bakit nga po ba mahirap ang maging tulad ni Kristo. Una po, sa biruan po namin ng mga CYF, sa amin pong mga kabataan, sinasabi po namin na ang mga paaralan namin ngayon ay mga atheists o mga walang Diyos. Bakit po kaya? Kasi po, ultimong araw ng linggo ay kinakailangan naming pumasok upang tapusin ang napakadaming requirements, projects, researches, at kung ano-ano pa. Natatandaan ko po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo nang makita siya ng kanyang mga magulang sa loob ng templo at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Ang sagot po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ba dapat ay nandito ako sa tahanan ng aking Ama? Sa ngayon po, ang sinasabi ko na sa nanay ko kapag araw ng linggo ay ganito, hindi po ba dapat na pumapasok ako para makapagtapos ng pag-aaral on time? Napapagalitan na nga po ako ng nanay ko dahil po kahit linggo ay humihingi ako ng baon. Second reason po, ang mundo ay isang malaking kiyapo. Ano nga po ang kadugsong nito sa movie? Ang mundo ay isang malaking kiyapo, maraming snatcher. At mga kapatid, hindi lang po snatcher ang makikita natin sa mundo natin ngayon. Marami pa pong mga factors na maaaring maka-impluwensya sa atin sa ngayon. Mga impluwensya na maaaring maglayo sa atin sa piling ng Panginoon. Minsan, dahil po sa curiosity, iba't ibang mga bagay ang naiitry ng mga kabataan ngayon. Dahil sa peer pressure, napipilitan tayong gawin ang mga bagay na hindi naman talaga natin nais na gawin. Ang third reason po, at ang huli po ay ang mga taong nakakasama natin sa araw-araw. Minsan po hindi natin nalalaman na ang mga taong sinasamahan natin ay maaaring maglayo sa atin sa simbahan at sa Diyos. Minsan ang mga kaibigan natin, ang mga kasamahan natin sa trabaho ang maaari pang maka-impluwensya sa ating Christian way of living. Pero ano po ang madalas nating sinasabi? Ang sinasabi po natin madalas, ang tao ay marupok, madaling matukso, at kapag natukso, nakakagawa ng kasalanan. Ngunit paano nga po ba natin malalampasan ang mga ganitong pagsubok? Isa po ulit na kwento. There was once a little boy who wanted very much to own a computer game. He asked his parents if he could have one, and they told him that if he wanted a computer game, he would have to save up money on his own to buy one.
So he began to save every cent he could spare for this. And at night, bago po siya matulog, ganito po ang kanyang panalangin. Dear Lord, please help me to save enough money to buy a computer game. And please don't let the ice cream man come down this street. This illustration shows us something which is common in our day-to-day experience. It shows us the unavoidable aspect of the Christian life we call temptation. None of us is exempted from it. Wala pong ligtas sa atin sa mga tukso. Maging ang mga banal man, ang mga lagi mang nagsisimba, o ang mga common na tao ay madali pong matukso. Even the Lord Jesus Christ, when He was on earth, faced temptation. Temptation comes from many sources. Satan makes use of the environment we live in. Our senses are bombarded daily with the sights and sounds of the non-Christian world that tempt us with promises of fame or riches. Temptation may come from our non-Christian friends and colleagues, persuading us to join them in activities which are not pleasing to God. Many young people have succumbed to this kind of peer group pressure. Sometimes, kahit po ang mga kapamilya natin ay tinutokso tayo. This is a particular hard temptation to resist. Adam might have been able to withstand the serpent's temptation in the Garden of Eden by himself, but he yielded when Eve, his own wife, whom he loved so much, offered him the forbidden fruit. And at last but not the least, temptation also comes from within ourselves, the flesh, through our own pride and selfish desires for gratification. With all of these things against us in our daily lives, we now realize how easily we can fall into sin if we are not constantly vigilant and watchful in what we say, in what we do, and what we think. Temptation must be dealt with, and dealt with decisively. Ang nais po ng ating Panginoon ay layuan natin ang tukso. Pero kung bakit po nais niya na layuan natin ang tukso, bakit po patuloy pa rin sa araw-araw nating pamumuhay ay marami ang mga tukso, minsan nakakasalubong natin, minsan natutuntungan po natin. Tandaan po natin mga kapatid na ang temptations po ay parte ng buhay, lalo na po ng buhay Kristiyano. Hindi upang subukin tayo, kundi upang lalo pa ay tayo ay patatagin sa pananampalataya sa Kanya. Bilang mga kabataan po ng UCCP Magil, ano po ba yung mga ginagawa namin para po maisabuhay namin ang pagiging tulad ni Kristo? Meron din naman po, kahit po kaunti at sa mga maliliit na paraan, ay pinipilit po namin na ipakita kung paano nga po ba mamuhay ang Kristiyano. Ang isang kabataang Kristiyano. Ang una po, uma-attend ng Sunday School. Tulad po ni Kristo, pumunta po tayo sa mga bahay dalanginan, makipag-usap sa mga guro at namnamin ang bawat salita ng Panginoon. Kaso nga lang po, minsan tanghali na akong gumising, kaya hindi na rin po ako nakakaabot ng Sunday School. Pero ganun pa man po, pinipilit ko po ito. Pangalawa po, ang magturo ng Vacation Church School. Simula po noong grade 6 pa lang ako, naging parte na po ng bakasyon ko ang pagtuturo sa VCS, kasama po ang ibang mga kabataan. At masaya po yung experience, lalo na po na gusto ko po talaga ang magturo. Ang pangatlo po, manalangin. Hindi lamang pag tayo ay sinusubok, lalo't higit na upang magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Manalangin po, umattend po tayo ng mga Bible studies, ng prayer meeting at kung ano-ano pang gawain ng ating simbahan. At ang panghuli po ay ang magbigay. Matuto po tayong mag-share, hindi lang po ng pera, lalo't higit na ng pagmamahal at pag-aaruga sa ating mga kapatid. Siguro po mga kapatid, sa ganitong paraan, maiipakita namin mga kabataan ang pamumuhay ng isang Kristiyanong kabataan. Balikan po natin ang pamagat ng aking mensahe. Ano nga po ba ang pamagat ng mensahe ko?
Have yourself a Christ-like Christmas. Pero paano nga po ba? Paano po tayo magkakaroon ng Christ-like Christmas? Mula po sa mga letters ng salitang Christmas, ay bumuo ako ng dapat nating gawin upang patuloy nating alalahanin na ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ay para sa munting bata na nagligtas sa ating lahat. Letter C. Make Christ the center of the celebration. Christmas isn't just about the material things that satisfy us. The day holds something special, something holy. The day is for Jesus Christ who saved our lives. Next letter po, letter H. Each Christmas is a hope for all of us. A hope that as long as we live, we will have Christ. And as long as we have Christ, we will have joy and peace deep down in our hearts. Letter R. Let us rejoice. Isa po sa mga paborito kong kanta na natutunan ko po sa Sunday School, kay Ninang Marie po, tsaka kay DM Liway, nung bata pa po ako, nung umattend pa po ako ng Children's Sunday, sa baba po, ay sabi ng ganito, gusto ko po sana siyang kantahin, kaso lang po ay may problema. Kaya babasahin ko na lang po. Ganito po siya. Let the angels sing glory in the highest, let the people shout for joy. Let the wise men bring all the presents and celebrate the birthday of that baby boy. Letter I. Invite your friends. Hindi lang po sa mga tahanan natin upang makikain, upang makipasko, upang makipagkumustahan, kundi imbitahin po natin sila sa simbahan upang magpasalamat sa walang tigil na biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon at upang muli pa ay alalahanin natin ang pagkasilang ni Hesukristo. Letter S. Sing to the Lord. Ito po talaga yung gustong-gusto kong gawin. Ang kumanta upang magpuri sa Panginoon, kaso lang po, alam nyo na po ulit. Letter T. Learn to say thank you. With all the gifts, the blessings, and everything we receive this year, let us say thank you. Alam nyo po, tuwing December 24 po ng gabi, sumisimba po ako sa cathedral, kasama ko po yung tita ko na Catholic. At pag uwi po namin, after po nung 12 midnight mass, bago po ako matulog, nagdadasal po ako at pinipilit ko pong alalahanin lahat ng mga blessings, lahat ng mga magagandang nangyari sa akin buong taon. At sa sobrang dami po, hindi ko na po sila lahat maalala. Pero alam ko po that Jesus Christ is looking into my heart at alam niya po kung ano talaga yung nais ko at yung mga bagay na dapat ihingi ko na ipagpasalamat at ihingi ng kapatawaran. Next letter, we have letter M. Make love, not war. Although ang kasabihan pong ito ay lumang-luma na, still it is always true. We should learn to forgive those people who hurt us. We should show compassion and care. We should give love on Christmas Day. Sabi po, di ba? Even the man who has everything would be so happy if you could give love on Christmas Day. A stands for Advent, a word referring to Christ's coming. Christ came once in Bethlehem as an infant who grew to manhood, died for our sins, and rose again the third day. Christians eagerly look forward to His second coming, the blessed hope. Many churches, like our church, conduct Advent services for the 4 weeks prior to Christmas, encouraging Christians to look forward to the birthday of Christ and also to His second coming. And last letter, letter S. S is for salvation. Salvation made possible by the coming of Christ. The gospel story is so simple, but we often forget it. But so profound, it affects every individual. We are all sinners, separated from God, with absolutely no way to reach God, except He reached down to us through His Son. With the coming of Christmas comes recognition that because He came, He died. And because He died, He lives again.
And because He live again, we may also live. Hindi po ako mahina sa spelling, pero gusto ko pong doblehin yung letter S sa dulo ng salitang Christmas, which I believe is very important that we should all remember. Para po sa huling S na idinagdag ko, let us not alter Jesus Christ with Santa Claus, because Jesus Christ is always better than Him. Bakit nga po ba si Jesus Christ ay better kay Santa Claus? Ito po ang mga reasons. Una, Santa lives at the North Pole. Jesus lives everywhere. Santa rides in a sleigh. Jesus rides on the wind and walks on waters. Santa comes but once a year. Jesus is an ever-present help. Santa fills your stockings with goodies. Jesus supplies all your needs. Santa comes down to your chimney uninvited. Jesus stands at your door and knocks, and then enters your heart when invited. You have to wait in line to see Santa. Jesus is as close as the mention of His name. Santa lets you sit on his lap. Jesus lets you rest in His arms. Santa doesn't know your name. All he can say is, "Hi little boy, hi little girl, what's your name?" Jesus knew our name before we were born. Not only does He know our name, He knows our address too. He knows our history and future. And He even knows how many hairs are on our heads. Santa has a belly like a bowl full of jelly. Jesus has a heart full of love. All Santa can offer is ho, ho, ho. Jesus offers health, help, and hope. Sabi po ni Santa, you better not cry. Ang sabi ni Jesus Christ, cast all your cares upon me because I care for you. Santa's little helpers make toys. Jesus makes new life, mends wounded hearts, repairs broken homes, and builds mansions. Santa may chuckle you, but Jesus gives you joy that is your strength. And while Santa puts gifts under your tree, Jesus became our gift and died on the tree, the cross. Mga kapatid, we need to put Christ back in Christmas. Jesus is still the reason why we celebrate this season. Mga kapatid, have yourself a Christ-like Christmas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang iyong paglingap sa amin, O Panginoon, ang siyang katapatan na lagi naming tinatanggap mula sa iyo. Dinggin mo ang aming mga pasasalamat at tanggapin mo ang aming buhay at bahagi ng aming mga pinagpagalan na simbolo ng iyong walang hanggang pag-ibig sa amin na iyong mga anak. Makakarinig po tayo ng handog na awit mula po sa mga bata ng Bundad family.
Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong biyaya na pinagkakaloob sa amin. Kaya nga po, Panginoon, narito po ang munti naming handog sa inyo na naway magamit po ng aming iglesia sa pagpapalaganap ng inyong ministeryo dito sa lupa. Ito nga po ang aming samot panalangin ng pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at inaanyayahan ang lahat ng mayroong pagpapasalamat sa buhay na dumako po dito sa altar at gayon din naman ang nagtatalaga para sa ministeryo ng Panginoon. Inaanyayahan po natin na dumako dito sa altar. Lagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso at tayo ay manalangin sa Panginoon. Nagpupuri ang buong sanglibutan. Ito po ay bunga ng napakalaking kagalakan sapagkat ipinagkaloob po sa amin ang inyong napakadakilang biyaya. Ito ay ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Naging isang inspirasyon para sa aming buhay at lalo't higit sa aming ugnayan sa isa't isa at sa aming pong paglilingkod. Sa amin pong muli sama-sama na paghahanda para sa pagdiriwang ng inyong kapanganakan, aming itinataas sa aming kalagitnaan at sa aming buhay ang aming pong pagpapasalamat at kahandaan upang tumugon sa inyong hamon na ang hatid ng inyong kapanganakan ay ang aming buo at ganap
na pagsunod sa inyong kalooban upang inyong maging lingkod. Katulad po ng halimbawa ng mga kabataan sa iglesyang ito at sa bawat sambahayan. Tinataas po namin sa inyo ang buhay ng lahat ng mga kabataan na nagpasya aming Panginoon at nagtalaga upang ang inyong kapanganakan at ang inyong buhay ay maging isang pamantayan sa isang paglilingkod na nakasusunod aming Panginoon sa inyong banal na kalooban. Naririto kami kasama ng mga kabataan na nakahanda upang tumugon sa inyong panawagan, upang maglingkod, magkaloob ng panahon at ng buhay, upang sa gitna ng mga pagsubok at tukso sa sanglibutan, ito ay aming mapagtagumpayan at ang maghari at ang umiral ang inyong banal na kalooban. Maraming salamat po, Diyos, sa aming pong pagdulog at pagtatalaga sa inyo ngayon. Tinataas namin ang aming mga panalangin at pagpapasalamat. Kayo ang nakababatid ng lahat ng ito. Sa mga nagpapasalamat sa pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at ng iba pang masasayang mga okasyon sa kanilang buhay at sa kanilang sambahayan. Panginoon, tanggapin niyo po ang lahat ng ito at inyong silang pagpalain, inyo pong ipagkaloob at kanilang angkinin ang kasagutan sa lahat ng mga pagdulog sa inyo. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na ngayon ay sumasailalim sa nursing board exam, katulad ng aming mga kapatid na Evener Gubi Jr. at Buhay Abara at iba pang mga kaibigan at aming pong mga kapwa na sumasailalim sa pagsusulit simula ngayon hanggang sa araw ng bukas. Amin pong pagsamo, ipagkaloob ninyo ang inyong banal na karunungan at katalinuhan. At sa panahon ng kanilang nga pong pagsusulit, ang banal na kapayapaan, ang kanilang madama, aming Panginoon na nagmumula sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga panalangin para sa inyong biyaya at himala ng kagalingan sa aming mga karamdamang pisikal at maging sa aming pong buhay, espiritual at pananampalataya. Sa mga kapatid po namin na mayroong karamdaman, nagpapagaling sa loob ng tahanan at pagamutan, inaangkin po namin ang inyong himala, ang inyong hapong kagalingan sa bawat isa sa kanila, katulad ng aming kapatid na Antonio Yu, Miriam Tolopia, kapatid na Marina Lacuesta, Edward Quijano, Attorney Bardilosa, Haning Juliana at Pasensya Kalamaya. Sila at ang aming pang mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan at kapwa na nasa aming puso at isipan ay aming itinataas at inaangkin ang inyong himala ng pagpapagaling sa kanilang buhay sa tanging kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na sa Jesus na tiga Nazaret. Tanggapin nila at angkinin ang inyong pagpapagaling. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming pong mga mahal sa buhay na pansamantalang malayo sa aming piling, naroroon sa iba't ibang dako ng bansa at ng daigdig. Iingatan niyo po sila at pagpapalain. Maging ang aming pong mga minamahal na mga kaanib ng sambahayan, Panginoon, sa kanilang kalagayan, sa kanilang mga pakikibakat, di pinagdaraanan sa buhay, tinataas po namin sila sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga sanggol at mga bata, ang kanilang mga magulang, ang kanila pong sambahayang kinabibilangan. Inyong ang lingapin, aming Panginoon, at patatagin ang mga pamilya, ang mga tahanang nakatalaga sa inyo, sa paglilingkod sa inyo, at patuloy na pagsunod sa inyong kalooban at ibanghelyo.
Pagpalain niyo po ang iglesyang ito at maging daluyan ng inyong masaganang biyaya ng pagpapatawad, ng pag-ibig at ng pagliligtas. At sa aming pong muli at pansamantalang paghiwa-hiwalay sa aming paghayo, amin nga pong babaunin ang inyong banal na pagpapalat. Ipagkaloob niyo po ito sa amin, sa inyong mga anak, sa pamagitan ng tinig ng inyong abang lingkod. Ang dakilang pag-ibig, ang biyaya ng pagliligtas, tanglaw, aliw at pakikipisa ng ating isang Diyos, ang siyang managana sa ating buhay ngayon at magpakailanman, tayo magsabi ng Amen. 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 No.